Learning Licks Academy and is currently the choir master of the Pastol ng Bayan Children's Choir, Brother Jay Bailon. Ang tanong, gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Di na ako gagamit ng podium kasi parang napaka-formal ko naman. So sa mga first time pa rin na hindi pa rin nakakilala kung sino ako, ako pala si Brother Jay, ako ang in charge ng mga batang yon, Pastol ng Bayan Children's Choir. Siguro napapansin nyo, I'll make this a little bit informal kasi ang hirap sundan ng dalawang talk kanina spiritual and liturgical. Sino nga ba ang pwedeng mag-talk, sabi nila, para mag-initialize or mag-start ng musical formation? So, lahat sila, akong tinuro. Umpisa natin dun sa dalawang picture na nakita nyo. So, itong dalawang to, yung nakikita nyo sa harap, picture ni Saint Cecilia at ni Saint Gregory. Of course, Saint Gregory is known for what? Gregorian chant. Tapos Santa Cecilia, of course, patron of music. Pero hindi nyo alam, may mga santo pala na involved sa music. At sila yung gagamitin kong example para sa ating Series 1, Episode 1. Ha? Episode 1? Kasi napag-usapan namin na hindi ko kayang sagutin lahat. Kasi, Bachelor of Music in Composition niya ako. Kung ako ay choir conducting, may masasagot ako. Kung ako ay major in voice, may masasagot ako. Pero hindi lahat kaming Bachelor of Music ay makakatugon sa lahat ng pangangailangan. Kasi napakalawak ng musical formation. At i-discuss ko yan. So, para medyo magising-gising kayo, na-experience na ba na makinig ng ganito? Hanggang ganyan yung tsura ni Father, oh. Yung video na yan. Kasi, ang ganda-ganda ng birit ni Father walang hanggang. Tapos biglang mali yung pasok ng choir. Kasi, part yan actually ng musical formation. Right? Kanina, sinabihan tayo ni Father Mads na merong requirement. Yung requirement na yun, ito, yung musical formation. Isa sa mga major requirement yan. So, dinefine siya na Royal Conservatory of Music ng Brussels, music formation or music theory forms the basis for all other formal music training, both at academic and conservatory level. Hindi porket na kumakanta ka sa simbahan, zero knowledge ka sa music theory. Hindi. Dapat may tugon tayo dyan. Dapat tayo mismo manggagaling sa ating yung encouragement natin sa sarili natin na dapat natin gawin at pagsikapin na mag-aral tayo. Kasi hindi natin mag-grow yung spirituality. Hindi natin mag-grow yung function natin. Kung tayo mismo ay medyo kinukulang sa pag-intindi ng music. Ibig sabihin ba nun, Brother Jay, kailangan ba namin maging expert? Yung tipong sight reader kami, sight singer kami? Hindi. It will take time. Kailangan sanayin natin. So, ang tanong ko sa inyo, tanongin niyo yung katabi niyo.
Are you a musician? If your answer is yes, what type of musician are you? Kasi aminin natin diba? Pag nag-choir tayo, ang tingin kagad natin sa sarili natin, musician tayo. Pero, ano bang definition ng musician? So, according sa lahat ng dictionary na pwede niyong basahin, ang musician, number 1, musically gifted, talented, or inclined. Or, ito ang kanyang profession. Alin kayo dun sa dalawa? Are you musically gifted, inclined, or talented? Or, profession nyo ba talaga ang pagiging isang musikero? Ngayon, may tatlong classification ang isang musician. Composer, conductor, at performer. Ako, performer. Pero isa-isahin natin yung definition niya. Composer. Yan. Kanina nagtanong ako kay Father Mads. Kasi yun talaga linya ko. Composition. Creates musical compositions for classical form. So tinatawag mo ng isang composer kung classical music or music para sa cinema ang kinocompose ng tao nyo. Pag pinag-usapan natin ang popular music, okay? Popular, secular music, iba-iba na ang tawag sa kanya. Songwriter, yung mismong nagko-compose. Lyricist, yung naglalagay ng words. Arranger, yung nagre-reimagine or umaareglo para magkaroon ng kakaibang output yung music nyo. Ngayon, bakit may picture ng isang santo dyan? Si Saint Hildegard of Bingen ay isang santo na kilala sa isang form of music which is sacred monophonic music. Wow! Kung kanina, sinabi ni Father Mads yung regarding sa sacred polyphony, etong santo na to, ang gumagawa ng sacred monophonic. Anong example ng monophonic music? Iisa lang yung tono. So, ibig sabihin, parang Gregorian siya. Kasi monotone, or single melodic line. Yan. Naririnig na si Brother Alan sa tabi. Sumunod, conductor. Ito, marami sa heads nyo, yung mga leaders nyo, dito daw yan. Ang conductor daw directs a musical performance of any form, genre, or substance. Ibig sabihin, kung sino yung in charge sa inyo, siya ang conductor nyo. Second definition, the art of directing the simultaneous performances of several players or singers by the use of gesture. So ngayon, may sinare na video, yung snake method daw of conducting. Kasi daw yung mga matatanda, hindi daw na-appreciate yung conducting na normal. So kailangan maging creative kayo. Kung ito yung tono nyo, yung nag-umpisa, kung tataasan nyo, gumaganon kayo. Kung bababa nyo, gumaganon kayo. Kung parehas yung tono, gumaganon kayo. So imagine nyo na lang yung conductor nyo, yun ang ginagawa. Kaya siya snake or shadow snake conducting. O, di ba? Pero sa totoo lang, yung mga conductor talaga ng choir, kanya-kanyang style yan. Yung style ni Brother Joseph ay hindi style ni Brother Vincent. Lalo na yung style ni Sis Marisa. Kung naalala nyo kung paano siya mag-conduct nung ating concert ng Christmas. Pangatlo, ito ang madugo. Conductors may also attend to organizational matters, such as, but not limited to, scheduling rehearsals, yes,
trabaho ng konduktor ang mag-schedule ng rehearsal. So yung mga conductors nyo, pag hindi sila nagtatawag ng rehearsal, kabahan na kayo. Pangalawa, planning a performance season. Yan. Para sa atin sa simbahan, ang pagpaplano ng performance season ay nakatuon sa liturgical calendar. Okay? Hearing auditions and selecting members. Yes. May karapatan kaming tumanggi ng member. Dahil may kailangan kaming tugunan na pangangailangan. Hindi porket sumali kayo, ay tanggap kagad kayo sa choir. Meron tayong dapat na sundin. At mamaya i-discuss ko yun. At pang-apat, promoting their respective ensembles or choirs in the media. So kapag kulang kami ng members, kami ang responsible sa paghikayat at maghanap ng pwedeng sumali sa amin. Pwedeng tumulong sa amin ang parish, pwedeng tumulong ang PLLM. Pero sa amin, bilang conductor, nakatuon yung responsibility ng pagdagdag ng members. Eto, next slide. Ay, kalimutan ko. St. Peter Claver. Bakit siya yung ginamit kong example? St. Peter Claver's Jesuit priest. He was assigned in Africa. At isa sa mga bagay na ginawa niya to help the African people accept the spirituality of the church is to form a choir. So, talagang nilagay ni St. Peter Claver sa sistema niya, right? Sa kanyang catechism, ang pagbuo ng choir. St. Dominic Savio is our picture for performers. Bakit si St. Dominic Savio? Hindi porket santo siya ng Don Bosco, nilagay ko siya dyan. St. Dominic Savio is the patron saint of choir boys. Kung alam niyo yon, ang Dominic Savio Hall ay talagang para sa mga musikero. Kasi si Dominic Savio ang santo ng mga batang kumakanta. Kaya nga performer, defined by Cambridge Dictionary as a person who entertains people by acting, singing, dancing, or playing music. In our case, which has been defined by liturgical and spiritual formation, we fulfill the role of providing music during the liturgy. You're divided into 3 branches. Ang performers may dance, so sumasayaw physically, theater, yung mga nag-acting, and then music. Right? So nakahiwalay ang dance at theater sa atin. Bakit? Kasi ibang aspeto ng music. Hindi pwedeng thespian ka or actor ka na nasa theater ka, lilipat ka sa music. No. You cannot serve multiple gods. Only have one God. Ganon din sa art. Ang mastery mo lang ay isa. Music ka, master the music first. Right? Ngayon, yung part ko talaga is to make you understand bakit magkakaroon ng series. Kasi mahirap paintindi sa lahat. Kahit ako bilang isang musical theorist, hindi ko lahat may tuturo sa inyo ang difference ng movable clef sa G clef, sa F clef. Right? Ang hirap kayo, alam nyo yung experience siguro nung bata kayo. Yung iba sa inyo, 8-9 yung music. Ayaw nyo magbasa ng nota. Ayaw nyo magkaklap ng ta, ta, ti, ti, ta. Ano mga ganun, yung mga exercises noon. Ang hirap eh. Ano, yung difference ng 3-4 sa 4-4 sa 2-4. Right?
Tapos bakit kailangan mag-conduct ng ganyan? Right? May point ba yun? Meron. Lahat ng ginagawa nyo bilang isang musikero, may basis. At dito, pumapaloob ang dalawang aspeto sa pagtuturo ng musical formation. The first role of the musical formation is in reference of the aspect of the liturgy. Ano ang role ng isang musician? Yung pangalawa, yung skill nyo bilang isang musician. Yes, it is important to have the skill. Hindi pwedeng pumunta ka lang doon sa choir para kumanta. Yung nagpa-practice ka lang. May skill yon na pinanghahawakan. At marami tayong gagawin para mas payabungin pa yung skills natin sa music. So, yung unang segment natin sa role sa music is the Catholic tradition. Bilang isang musician, it is your role to recognize music as an integral part of worship. Kaya kayo dapat nag-attend kanina. Right? Kasi bilang isang musician, theoretically, kailangan yung aralin yung role nyo in the historic part ng misa. Pangalawa, to recognize the ministerial role of music bilang isang ministro sa musika. Kailangan alam mo yung responsibility na yun. You are representing the music ministry. And it's not just musical theories that you're representing. You're actually representing the body of Christ. You are the embodiment through music. That's why, excuse me, music has the power of to engage the emotions, to unite the congregation, and to communicate the mystery. Tatlong bagay. Bilang isang musician, you need to engage the emotions. Sa pagkanta mo, may emosyon na kailangan nalilid mo yung tao towards that emotion. Unite the congregation. Tama yung sinabi ni Father Mads. Gusto mong marinig? Hinaan mo. Mag-chords ka lang. Ang sarap pakinggan na ang congregation kumakanta alongside your choir. Hindi nyo kailangan mag-voicing. Masarap yung feeling at nakaka-fulfill bilang isang liturgical musician na naririnig mo yung taong bayan united in singing during the Mass. Last one, to communicate the mystery. Bawat segment, bawat kanta nyo sa misa, or whatever feast it is, you represent the mystery of that specific Eucharist. So it is important that the Catholic tradition is embodied in each and every individual. At tatandaan nyo wala pa to dun sa musical skill. This is only with regards to how you apply liturgical and spiritual formation in music. Second aspect, the form and function of music in the Mass. Right? It is a musician's role to recognize the integral role of music within the Eucharistic liturgy. So kanina, si Father Ting, diniscuss niya nung umaga, yung sinasabi ni Pope Benedict, yung involvement natin, spiritual involvement sa pagiging music ministry. Na sinupplement ni Father Mads doon sa pagbigkas niya o discuss niya ng
iba't ibang doctrines na importante sa atin. Now, how do we actually interact with it? We should be aware that there are varieties of musical forms within the Catholic worship. Okay? At ano yung relationship niya sa rituals and prayers. Kanina, sinabi yung acclamation. Kailangan alam mo kung ano yung role ng acclamation. Right? It's actually part of your musical formation. Dapat alam mong yung tugon na bawat nagagawin mo sa misa, kung anong season yon, kailangan angkop yun, pasok mo. Kailangan kung ano yung mood na makikita mo doon sa misa net or doon sa readings, kailangan na i-embody mo yun. Now, kung kailangan, you have to revise the variety of musical roles within the liturgical assembly. Ibig sabihin nun, kailangan intindihin nyo yung bawat role. Kung kailangan yung mag-adjust kayo. For example, kung ang choir nyo walang cantor, anong gagawin nyo? Yan. Diba? Kung ang choir nyo hindi sanay na nagsasalmo, kailangan nyo mag-revise ng roles. Mag-assign kayo, mag-train kayo ng psalmist. Mag-train kayo ng cantor. Right? Kung ang choir nyo nahihirapan per section, mag-train kayo ng voice leaders or section leaders. May section leaders, soprano nyo, alto nyo, tenors nyo, bass nyo. You have to also adjust. Kasi within the liturgical assembly, hindi all the time magagampanan yung roles natin. Kailangan tayo mismo nagkakaroon ng adjustment. And paano natin malalaman yun? Kailangan may mabigat tayong knowledge. Hindi naman totally. Pero kailangan naiintindihan natin yung capability ng bawat isang choir member natin. Right? And most of that time, or most of that responsibility falls under us, choir conductors. Because the limitation and the strengths of our members is also the strength and the limitation of its leader. And last but not the least, preparing music for the assembly. This is still under the role of music. Tayo ang responsible sa pag-prepare ng musika para sa misa. I think alam niyo na yan. Kaya lang, kailangan bawat isang member sa inyo ay familiar na sa liturgical calendar. Ano ang liturgical calendar? A, B, and C. Right? Ano yung cycle na ginagawa or nangyayari from Advent to Christmas to Ordinary Time A, ay Part 1, tapos Lent, Easter, Ordinary Time Part 2. Kailangan alam niyo yun. Pangalawa, kailangan familiar kayo sa makeup ng assembly nyo. Perfect example, yung kanta nyo sa misa nyo, hindi nyo pwedeng dalhin sa First Holy Communion. Hindi nyo rin pwedeng dalhin yung kantang yun, yung First Holy Communion, sa mga confirmation. At lalo-lalo na, yung kanta nyo sa confirmation ay dadalhin nyo sa kanta sa patay. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kasi syempre, dapat alam niyo yung assembly. Last but not least, ito na-discuss ko kanina. Familiarity with the strength and limitations of a choir. Kahit mismong members kailangan, uy, hindi ko abot to, pwedeng kantahin mo to. O kaya, uy,
pwedeng patulong kasi hindi ko kayang magsaulo ng mabilisan. So, it is also our responsibility to help one another with regards to our choir duties. Kung kailangan yung kumanta na memorize agad, kung kailangan yung magturo ng voicing, syempre meron din kayong individual responsibilities. Katulad ng minention kanina, bago kayo pumunta ng practice, aralin nyo na. Pero syempre, it is in the discretion of your leadership. Kung sino yung conductor nyo. Ito yung matugo. General music skill. To develop basic music skills for the liturgy through the practice of number 1, listening. Number 2, literacy. Number 3, communication. Itong tatlong to ay napaka-importante para sa aming mga musical theorists. Kasi hindi namin nailalabas yung gusto naming quality sa isang choir. Kasi ako personal ko tong paniniwala it's quality over quantity. Nagre-recruit pa rin ako. Tinitrain ko pa rin. Pero pag feeling ko, hindi na. Wala nang growth. Nile-let go ko. Bakit? Kasi hindi ko lang siya natutulungan. Hindi rin niya natutulungan yung sarili niya. At hindi rin siya nag-grow. And part of our formation is to make our members grow, not only in the talent, but in spirituality. Kung hindi niya na nagagampanan yung role niya bilang isang choir member, we have to accept the reality. Right? Listen. To make a personal verbal response to the music heard. Ear training. Ay, maraming salamat. Thank you very much, Sis Marisa. So, balik ako. To make a personal verbal response to the music heard. Na-encounter niyo na ba yung katabi niyo? Yung katabi niyo, ang galing-galing ng choir conductor niyo. Pero yung katabi niyo, hindi niya naririnig yung kinakanta niya. Wala siya sa tono. As in, gustong-gusto mo nang sabihan na, uy, mali tono mo. Pero pag ganyan mo, sabi niya, huwag kang makulit, kumakanta ako. Diba? Ikaw pa yung masama. Guys, walang mali sa pag-correct. Right? It is also the responsibility of each of the members of the music ministry to listen attentively. Unfair sa mga kumakanta ng tama, unfair sa nakakakanta ng tama. Right? At doon sa kumakanta ng mali, okay, it's okay to accept. That's the reason why we are here to train you. The only time that we stop training is when you don't believe in yourself. I believe that. Kapag hindi ka na naniniwala sa sarili mo na hindi mo na kayang kumanta ng mas maganda pa, and you lose your trust in yourself, it will also affect your service. Kasi wala ka ng gana. Pangit yung boses mo, wala ka sa tono, nawawalan ka ng gana. Tapos yung conductor na sabihin, pangit ang boses mo, huwag ka nang bumalik. Hindi naman siguro ganun. Pero syempre,
kailangan kami mismong mga conductors, alam din namin na bigyan namin ng tamang criticism yung kumakanta. And it's also up to us to give that training. Number 2, to identify the scope and variety of instruments, voices, and styles, and their use within worship. Ito yung sinasabi, angkop ba yung style ng pagkanta nyo, yung tugtog nyo, yung instruments na ginagamit nyo sa misa? Medyo questionable ako dito kasi yung choir ko may violinist, may cellist, pero I have to make sure na katulad ng sabi ni Father Mads, yung boses ng mga bata kaya nilang i-overpower yung mga instruments na ginagamit. Kasi support, ginagamit na support yung mga instrumento sa pagkanta. Pinapalawak niya. Actually, hindi ako nagkakamali, si Sis Marisa, nung nagkaroon ng piyesta sa ating parish, ay tinanggap niya ng luwag sa kanyang kalooban yung pagsama ng mga violinist ko. Right? In-incorporate ni Sis Marisa yung violinist. Kakantahin natin yung same song na yan later sa ating misa. Right? Pero she made sure na hindi ma-overpower ng violin yung pagkanta ng choir. Same thing. Kung si Brother Vincent or si Brother Joseph or si Brother Mark, kung masyadong overpowered yung pagtugtog nila, sabihan niyo sila. It's also your responsibility. Uy! Excuse me. Brother, ang lakas masyado ng piano mo. Brother, masyadong malakas yung accompany mo. Baka pwede mong hinaan. Controlling. Yes, you can do that. Kasi we are entitled as a musician to know the limitations also and to respect the capabilities of other musicians. Literacy. Yung sa mga medyo may alam sa music, yung picture na pinapakita ko is mga banal na kasulatan sa music theory. Circle of fifths. It's the relationship. Okay? It's the movement of the fifths in a cycle. In reverse, it's the circle of fours. Okay? Literacy, o ang ating kapabilidad upang intindihin ng isang piyesa o ang isang musika. To perceive the relationship between sound and symbol, yes. Kaya nga po series tong gagawin ko. Kasi hindi ko po maituturo ito ng basta-basta. Kailangan po open mind. Kailangan open-minded kayo na willing kayong matutong ng music theory. Kasi tingnan nyo, ang dami kong sinulat yan. Note values, rest pitch. Right? Time signature, simple and compound, key signature up to 4 sharps flats. Yeah? These are basic. Basic pa lang to. Wala pa nga tayo dun sa tatawagin nating tonic, supertonic. Yan. Wala pa yun. Wala pa nga yung Aeolian, Mixolydian, mga church modes. Kailangan na. Tapos, sasabihin sa atin, brother, medyo mahirap yata yung papasukin natin ngayon. Well, that's the reason why we have this assembly and installation. Because once, lobat na. Okay, thank you. Once we are installed, it's now our responsibility
later this afternoon, kailangan maluwag sa kalooban nyo na bilang isang bahagi ng music ministry, ay willing din kayong buksan ang inyong ikaisipan sa malawak at masayang mundo ng music theory. Kasi, yung number 2, to develop notational skills. Ayan. Kung namamangha kayo na nakikita niya si Brother Alan, o si Brother Mark, si Sis Marisa, babasa sila ng mga piyesa. Or nakita niya si Charles or si Lucky, o si Brother Joseph, titignan lang yung piyesa. Nasusundan ka agad nila yung voice. Ang sarap nun. Pero, Brother Joseph, gaano ka katagal bago mo naaral o nasanay yung sarili mo na magbasa ng nota? Ano? Mga ilang taon? 10. So 10 years. Uy, Brother Jay, 65 na ako. 10 years. Kung si Brother Joseph 10 years, ano yun? 75 years old na ako bago umaral. Hindi naman sa ganun. Ang kagandahan na kasi kay Brother Joseph, self-study siya. So talagang because of me, at gusto talaga niyang matuto, talagang inunti-unti niya yung sarili niya. Ngayon, meron na tayong avenue dito sa music ministry. Right? Sa music ministry natin, magkakaroon tayo ng training. At inaasahan ko na lahat kayo ay dadalo sa training. Kasi, katulad ng sinabi ko, hindi lahat kaya kong ituro. Siguro meron akong section. Pero once na magyaya ako ng katulad ni Miss M. Alcantara, dating presidente ng Philippine Choral Directors Association, master yun ng voice. Babae. So yung turo niya sa babae, hindi naman applicable sa mga lalaki. So kailangan ko magdala rin na magtuturo sa lalaki. Ganon. So ganon ang gagawin kong approach sa ating mga session. Panghuli, communication. Yes. Actually, isa sa mga pinaka tinuturo ko sa choir at sa mga estudyante ko sa high school. Kailangan matuto kayong makipag-usap. Communicate. Right? Ang hirap kasi na choir member kayo, pero hindi nyo masabi sa choir master nyo yung problema or yung conductor nyo. Brother, hindi ako makakapunta eh. Kasi may requirement kami sa school. Siyempre ako, naiintindihan ko yun. Kasi I was once a student. At kailangan nilang ayusin ang grades nila. So, sino ba naman ako para tanggihan yung request nila? Right? In communication, it's the same thing with your choir. You have to make sure that you know how to communicate not only with your music, but within your choir as well. Number 1, yung medyo mahiyain, kailangan nyo ma-develop. Because you have to train the members of your choir in music theory to be able to perform as a soloist, if ever napipiliin nyo siyang cantor or psalmist, or as a part of the group. Kasi minsan may bagong member, uy, halika dito. What's your name? Ganun. Sobrang maliit yung boses, parang hindi mo alam kung may tunog kaya to. Tapos maririnig mo ang ganda ng boses, pero boses ipis. Yung kakanta na ganun. Pero ikaw
ikaw lang nakakarinig. Ang ganda ng boses niya. Pero ikaw lang nakakarinig. So kailangan, gugulan mo ng panahon. Bigyan mo ng opportunity. Kung kaya ng ako, bagong-bago pa lang sino ba to? Si Simon sa choir ko, pinakanta ko agad ng salmo. 1 week. Kasi narinig ko, kaya ng bata. Kasi once na ma-build mo yung confidence ng bata, wala nang kakatakutan yan eh. And makikita rin ng ibang members, ay, grabe tong si Brother Jay, bagong-bago pa lang, sinalang kaagad. Oo, kasi nakakataas ng moral din yun. Yes, iba ang pinili, ibig sabihin may ibang pipiliin na magsosolo instead na ako. Ganun eh. Ayun, nag-react yung iba din. So, ganun kapag nagko-communicate. Kasi, sa number 2 and number 3. Number 2, to recognize the enabling role of the musician in worship. Then number 3 is to have awareness of basic acoustic principles. Hindi ako sanay na gumamit ng mic. Ito talaga ang speaking voice ko. Tanong niyo sa choir. Ganito rin ako magturo sa classroom. I have an awareness of the basic acoustic principles. Ganon din ang tinuturo ko sa choir ko. Hindi pwedeng, katulad ng sabi ni Father Max, umasa sa sound system. This will fail. But your voice will not. Unless hindi nyo siya inaalagaan. Okay? Kaya ako umuubo dahil sa fan. Kasi kung na-experience nyo to nung concert natin, the more that you open your throat, the more that the dry air is going in through your pharynx and your larynx. It dries up the vocal cords. It makes you cough. Kaya yung iba sa inyo, yung first part hanggang middle of the concert, ang sakit ng lalamunang kati-kati. Kasi, dahil dyan. Pag pinatay natin yan, napakainit, pero mas okay magsalita. Kaya nung concert, I think it was Ate Marisa and Brother Alan, they requested the fan to be turned off. Kasi kawawa talaga. At syempre, dahil doon, medyo gumanda rin yung ating recording. So nakita niyo yung principle kung bakit kailangan kong gawin yung pagpatay ng number 3, ay pagpatay ng microphone sa number 3. Sa simbahan natin, kailangan magawa niyo rin yun. Kasi, katulad nga ng sinabi ni Father, hindi tayo dapat nagre-rely sa technology. Kasi, iba pa rin yung quality ng natural voice. Right? Now, in order for you to maximize that, you need to make sure that you train. At ang training niya yan, hindi lang manggagaling sa choir master niyo, dapat manggaling din sa sarili niyo. Never for you to recognize your role. Because tenor lang ako, hindi lang ang pagkanta ng tenor. Lalo-lalo na ang alto, Diyos ko ang alto. Theoretically speaking, the altos always sing the third in the triad or in the chord. Sila ang nagbibigay definition ng arrangement. Kaya nga, alto presyon eh. Napakahirap turuan ng alto. Ha? Ha? Ang tenor-tenorture. Ha? Ang tenor, nagre-reklamo. Ang taas masyado, bro.
Kaya ka nga tenor eh. Abutin mo. Right? Tapos soprano. Nahihiyang magtaas ng boses. Diyos ko. Aminin nyo na. Soprano nga kayo. Right? Kailangan umabot kahit G-sharp yung boses nyo. Tapos yung bass. Anong reklamo nyo sa bass? Masyadong mababa. Actually ako, classified ako as bass 2 na nasa college ako. But right now, dahil tumanda na ako, abot ko na yung range ng tenor 1. So nagbago yung vocal capability ko. Hindi ko alam kung bakit, pero I think that's already innate sa atin. Na habang tumatanda tayo, at pag ginagamit natin yung boses natin, nagkakaroon ng modification. Depende kung paano mo gamitin. Kung dati hindi ko naabot yung kinakanta ng choir ko na Munting Sanggol, yan abot ko. Dati, hirap na hirap ako sa tenor part ng Alleluia Chorus. Ngayon, hindi. Hirap magsalita. Magma-microphone na nga lang ako. Hirap eh. Pero ganun. Sanay akong gumamit ng natural voice ko. And sana kayo rin, mahanap niyo yung niche o kung saan kayo masaya sa pagsaserve sa choir. Kasi, hindi naman kayo pupunta every Sunday para mag-serve kung hindi nyo nahanap sa sarili nyo yung willingness to serve. At kung alam nyo na may musical knowledge na kayo, mas naiengganyo kayong mag-serve. Kasi mas gusto nyong i-apply yung natutunan nyo. So hopefully, kapag may series 2 or session number 2, session number 3, kapag dumating na yung mga invited speakers ko at nakapag-attend kayo, sige, apply nyo kagad. Kasi hindi to para sa akin, hindi to para sa mga choir directors nyo. Para sa lahat to. Para sa ating community. Kasi once na maengganyo natin kumanta ang ating community, mas masaya ang service natin, mas buhay na buhay ang liturgical service natin. Bakit? Kasi nagagampanan natin ang isang primary rule or ating primary task, which is to unite the congregation and to make them respond to our ask. Music is the literature of the heart. It commences where speech ends. I end my talk with this. And ito ang nag-i-encompass ng buhay ko. Kung hindi ko kayang i-explain sa pamamagitan ng pananalita, dinadaan ko sa kanta. Whether it's through playing the piano, whether it's through singing, or siguro sa iba nakakaalam, yes, I play the kulintang. At dito ko talagang nakita yung experience na yun. Kasi kapag tumutugtog ka ng kulintang, may pattern. At pagpasok mo dun sa pattern na yun, paulit-ulit, nagkakaroon ka ng mental trance. Right? At doon ko nakikita or napapakalma yung sarili ko. Pag tumutugtog ako ng piano, if I want to reflect, I play the piano.
If I want to communicate my anger, I sing. So, this is our challenge. This is my challenge for everyone. Our challenge as music ministry, as ministers of liturgical music. Are we willing to undergo spiritual, liturgical, and musical formation? Because it will not be successful if we don't have the three. Yes, importante ang spiritual. Yes, importante ang liturgical. But they will not completely be fulfilled if your musical ability is not reached to its full potential. And I encourage you personally to make it a point as music ministers to make an effort to grow in your musical ability. You are never too young or too old for music. Thank you very much. Good afternoon.